Naghahanap ka ba ng adventure? O baka naman lugar kung saan ka makapagmuni-muni? Sakto ang Sagada para sa iyo. Tara, sama ka para malaman natin ng detalye ng biyahe ng Coda Lines, nag-iisang bus company na nag-offer ng biyaheng Manila-Sagada. Hi guys, ako si Renz at birth month ni Mrs. ngayong October at sa Sagada kami magse-celebrate. Dumating kami sa HM Transport Terminal sa Cubao ng 7:07 PM. Dito ang sakay ng bus ng Coda Lines papuntang Sagada. Matatagpuan itong kanilang terminal sa corner ng EDSA at Monte de Piedad Street. Ito ang ride natin for today's trip to the Mountain Province, ang Coda Lines Higer Bus with body number 521868. 2x2 set configuration na may capacity ng 45 passengers, seats na may headrest para sa mas komportableng pagtulog, air-conditioned at may ample legroom. 8:01 PM nang umalis ang bus sa terminal. Ibig sabihin, right on time ang alis natin. Dalawa ang schedule ng Coda Lines papuntang Sagada gabi-gabi, isang 8 PM at 9 PM. Gusto sana namin ang 9 PM ang masakyan para sa mas maraming footages na may liwanag na, kaso nung nagpabook kami noong October 14, hindi na available yung seats sa 11 and 12 sa pang 9 PM, kaya nagsettle na lang kami sa 8 PM na bus. Ang schedule naman ng Coda Lines from Sagada to Cubao ay 2 PM at 3 PM respectively. Along Irod pa lang, hiningi na ni ko yung konduktor yung yellow copy ng ticket. Share ko lang, sa HM Transport Terminal din matatagpuan ang kanilang ticketing office. Nagbayad na kami ng full payment na 1,080 pesos per person no October 14 sa ticketing. Sabi nila kuya sa ticketing, ang first 2 rows daw ng bus ay dedicated sa senior PWD, kaya ang nireserve namin ay seats 11 and 12. Pero kapag daw bakante ang seats 7 and 8, 5 minutes before departure, pwede kami mag-request na lumipat sa harap at ayun na ngayon nangyari. By the way, bukod sa pag-book sa terminal sa HM Transport, may dalawa pang options para sa advance booking. Ang second option, may mag-book online sa codalines.ph na hindi ko ginawa kasi hindi ko makita yung option to select a seat. Yun lang naman ang concern ko pero functional ang website. May option din magpa-reserve ng seats by sending a message through their WhatsApp na makikita mo ang number sa kanilang Facebook page na Coda Lines Corporation. Also, please keep in mind na hindi point-to-point ang bus na ito, kaya nagsasakay sila on the way to Sagada at sa bus ka na magbabayad ng pamasahe.
Nag-exit ang bus dito sa Santa Maria. Nagpipick up rin kasi ng pasahero ang Coda Lines sa North Luzon Express Terminal o NLET na nasa tapat lang ng Philippine Arena.
Dumating tayo sa Pink Pantry Terminal ng JB Florida after almost 2.5 hours. Ito yung mga biyahe ng JB Florida na natnan natin sa terminal. After about 15 minutes, nagpatuloy na ang bus sa biyahe. Akala ko kakanan papuntang Gimba, then San Jose, hindi pala. Babalik pa rin pala ng NLEX. Pag-exit ng Rosales, dadaan tayo sa ilang bahay ng Pangasinan.
Welcome to Lupao, Pangasinan pagkalipas ng 3 hours and 41 minutes. Ito na actually ang huling bayan ng Pangasinan na madadaanan natin. Pagkatapos natin madaanan ng probinsya ng Pangasinan, ilang bayan naman ng Nueva Ecija ang susunod. Welcome to San Jose City. Inabot ng almost 4 hours ang biyahe mula Cubao at ito ang unang bayan ng probinsya ng Nueva Ecija na madadaanan natin. Nandito na tayo sa Caranglan, Nueva Ecija after 4 hours and 39 minutes. Ito ang uling bayan ng Nueva Ecija na madadaanan natin. Yung kalsada sa kanan at tapat ng 7-Eleven ang papuntang town proper ng Caranglan. Paglagpas ng Nueva Ecija, dadaanan naman natin ang ilang bayan ng Nueva Vizcaya.
Welcome to Santa Fe after almost 6 hours na biyahe. Ito ang unang bayan ng Nueva Vizcaya na madadaanan natin. After several minutes, kumuliwa ang bus sa Ryan John Restaurant para sa ating unang meal stop. Tara, kain na tayo. Bukod sa restaurant, ang Ryan John ay isa ring pasalubong center. At ito ang mga available na ulam. Surprisingly, 240 pesos lang itong dalawang kanin at dalawang ulam na napili namin. Plus 30 pesos para sa tubig. Para sa amin, mura to kumpara sa ibang meal stops. After almost 30 minutes, nagpatuloy ng bus sa biyahe. Dito nagpalit ng driver. Sabi sa akin sa Coda Line Sagada Ticketing, minsan daw 2, minsan 3 ang bus crew. Nandito na tayo sa Barangay Gabut sa bayan ng Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Isang barangay lang ang madadaanan natin sa bayan na ito. At dahil malapit lang, nandito na agad tayo sa Bambang, Nueva Vizcaya. Hindi nga lang natin madadaanan ng Municipal Hall. Welcome to Bayumbong, Nueva Vizcaya, yung kalsada sa kanan ng daan papunta sa town proper. Inabot ng 7 hours and 19 minutes ang biyahe papunta dito at pamasahe mula Cubao ay 560 pesos. Tayo po tayo, special po. Abot pa tayo, abot pa po.
Kapag diniretso mo, papunta yan sa probinsya ng Isabela at Cagayan. Kakaliwa naman tayo dito sa Bagabag Diversion Road. Actually, ang dinaanan natin mula sa pag-exit sa TPLEX hanggang dito ay sharing ruta ng mga pangunahing bus companies na papunta ng Tuguegarao. Nandito na tayo sa town proper ng Bagabag after 7 hours and 44 minutes na biyahe. Ito ang huling bayan ng Nueva Vizcaya na madadaanan natin. Pagkalagpas ng probinsya ng Nueva Vizcaya, dadaanan naman natin ang ilang bayan ng Ifugao. Almost 8 hours inabot ang biyahe papunta sa Lamot, Ifugao. Ang pamasahe mula Cubao papunta dito ay 620 pesos. Nandito tayo sa bayan ng Lagawe, ang capital ng probinsya ng Ifugao. Pasensya na kasi hindi ko nakuhanan yung pagdaan natin sa Kiangan. Anyway, hindi ko nakita kung may bumaba dito sa Lagawe. Ganun pa man, ang pamasahe papunta dito mula Cubao ay 680 pesos. Welcome to the town of Banawe, ang huling bayan ng Ifugao Province na madadaanan natin. Dito sa tapat ng Municipal Tourism Center, nagbababa at sakay ang bus. Convenient na rin para sa mga turista kasi dito ka na magpaparegister. Tourism. Inabot ang 9 hours and 44 minutes ang biyahe papunta dito at ang pamasahe mula Cubao ay 740 pesos.
Nalagpasan na natin ang mga bayan ng Ifugao Province. Ang susunod ay ang probinsya na ng Mountain Province na siyang nakakasakop sa ating destination. Hindi ko lang nakuhanan pero biglang gumilid ang bus sa kanan. Ito ang ZD Enterprises Restaurant or Restaurante Dugao sa Google Maps. Tara daw magkape, sabi ng bus crew. Nag-noodles na kami ni Mrs. tapos tumambay na sa labas. Oh, inabutan na tayo ng bus na pang 9 PM. Semi-deluxe ang tawag ng Coda Line sa bus na sinakyan natin. Deluxe bus naman ang bus na pang 9 PM. Sa deluxe bus, may CR at mas maluwag ang legroom dahil mas konti ang seating capacity na 35. 1,001 pesos naman ang pamasahe from Cubao to Sagada ng deluxe bus. After almost 20 minutes, tuloy na ulit ang biyahe.
Ciao. Welcome to Bontoc Mountain Province after 11 hours and 33 minutes na biyahe. Dito mismo sa tapat ng Bontoc Plaza ang bus stop, pati na rin ang ticketing office ng Coda Lines. Ang pamasahe papunta dito mula Cubao ay 1,020 pesos. At dahil bumaba na rin ang nasa seats 3 and 4, lipat na tayo. Dito sa Bontoc, bumaba halos lahat ng pasahero. 4 lang kaming natira at may sumakay na 2. Then tuloy rin naman agad ang biyahe after just few minutes. Nandito na tayo sa endpoint ng ating biyahe ng 8:22 AM pagkatapos ng 12 hours and 22 minutes na biyahe. Dito binabahalat ng pasahero sa tapat ng munisipyo. Okay, sarada. Sarada po, sarada. Yang may assembly ang munisipyo ng Sagada. Halos katabi lang ng munisipyo ang ticketing office ng Coda Lines dito sa Sagada. Siyempre, maraming salamat sa Coda Lines bus crew ng 521868 for the safe travel. Para naman sa mga magbabas din pauwi ng Manila mula Sagada,
Dito ang sakayan sa may basketball court or yung car park sa tapat ng simbahan. Nag-Coda Lines rin kami pa uwi at exactly the same route ang dinaanan pa uwi. In fact, same rin ang meal stop sa Santa Fe at restroom break sa Tarlac. Share ko lang para sa mga turista na tulad namin, konting lakad lang papunta sa South Road, makikita mo ang Tourist Information Center kung saan required ka magpa-register for 100 pesos. Dito mo rin malalaman ang do's and don'ts ng stay mo sa Sagada, pati kung paano ang sistema ng mga tours nila dito. Kung ikaw ay katulad namin na may balak mag-work from home sa Sagada habang nag-enjoy sa mga tours ng lugar na ito, napatunayan namin na pwedeng-pwede. In our opinion, mura naman ang accommodation dito katulad ng tinulayan namin na George's Guest House na 500 per pax na bukod sa may free breakfast, may Starlink connection ka pa. Also, may laundry shop malapit sa Coda Lines ticketing office. Sana guys nakatulong ang video, and kung interested ka sa mga commute video sa Metro Manila man o probinsya, feel free to subscribe. Pero until then, ako si Ren. See you on the next video.